Hello guys, ayan, welcome ulit sa ating bagong tutorial. Ayan. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng two-step verification para ma-safety ang inyong Google account or Gmail account na mawala or ma-hack. So, kailangan natin i-on ang two-step verification. So, napunta tayo sa browser natin. And then second, open natin yung YouTube. And then pagka-open ng YouTube, puntahan nyo lang yung icon. So dito tayo sa account na hindi pa naka-on. First ay click nyo lang po guys ha. Ayan, wait. Punta lang tayo sa YouTube Studio. Punta lang kayo dito guys sa settings. And then channel. And then YouTube account. Ayan, then punta kayo sa view your channel guys, account settings. Okay. So ayan, ano siya ha, punta kayo sa security. So hindi pa siya naka-on kasi nakakulay, naka-exclamation point pa siya. Ito yung dilaw na to. So pag naka-on to, mag-check yan dyan, kulay green. So i-set up natin siya kung paano siya i-on. Ayan, off pa. Ayan, naka-off. Ito lang kayo dito. Set up. And set up nyo lang yan. Build yung password. After nyan, yan. Check nyo lang yung phone kung tama. So, yung gamit ko is 5. And then, susunod. Ayan. So, meron na padala sa i-unlock ang iyong Oppo kayo. Tap Google Chrome upang magpatuloy. So, may padala na yan sa ating phone. And then, yes lang natin. Saan yun na po? Ayan. On nyo lang. Okay. Naka-on na yan. And then, back tayo ulit. Ulit. Punta ulit tayo sa isa. I-set up ulit natin yung isa. So, yan. Nakakulay green na. Naka-on na siya. Kulay green na. Diba dati kanina exclamation yan. So, naka-green na yan. So, ulit tayo sa security. So, ito na lang set up natin. Important dito guys na ma-set up nyo yung two-step verification para maiwasan ang pagkawala ng inyong account or pagka-hack ng inyong mga account. Kasi pag once na naka-set up itong two-step verification na to, hindi basta-basta ma-open ang inyong account or Gmail account. Kailangan mo na ng approval ninyo. Magpapadala mo na sa inyo ba naka-set up sa phone ninyo. Pag once na may nag-login sa inyong account,
automatic mag-a-attach din sa phone niyo na kailangan ng approval. Pag hindi nyo in-approve yun, hindi po yun mag-open. So, pangdagdag security na rin. Ayan, oo mo lang. Ayan, hindi nyo lagi yung phone nyo pag nag-set up. May papadala yan. Yes nyo lang lagi. Kasi in-approve. Try natin. Wala ulit. Ayan, yes lang natin. Kita nyo sa phone, meron siyang pinadala. So, yes nyo lang. Gata na, di ba ata na okay. Balik tayo. Balik. Yes lang natin. Okay na ako. Kasi may number na pagdalagawa mo ito isang bagong option. Pwede na yun sa inyo. I-ano nyo lang, i-okay nyo lang to. I-send nyo lang, submit nyo lang to. Then, pagka-submit ay magpapadala sa inyo ng backup. Parang code. Kapag dala ng code, mag-open na yan agad. So, hindi ko na kailangan i-set up lang at hindi ko naman ito kailangan. Hindi naman ito yung minakamay na Google ko. So, guide lang to para malaman nyo kung paano talaga i-set up yung two-step verification. Balik tayo sa Google ulit. Sa mga main account niyo, ayan yung pinaka-importante na ma-set up. So, since hindi naman ito yung pinaka-main account, so sample lang ito para sa mga tutorial. Pwede natin ito dito. Ulit. Off lang muna natin. Yan. So, ito yung pinaka-importante guys. Ayun yung step kanina kung paano yung set up. Kailangan sa mga main account niyo, sa main email niyo, naka-set up lang, naka-on lang itong two-step verification na to para sa security ng inyong mga account. So pag naka-on yan, hindi basta-basta naka-open ang inyong mga email account kasi bago na bubuksan yan. Pag sinign in yan sa ibang gadgets, magpapadala si Google account, si Google mismo kung kayo ba talaga yung mga login dun sa gadgets na yan. Tapos pag hindi nyo na-aprobahan, hindi yun mag-open. So ganun po ang security nila. Kaya mas importante talaga na naka-on ang two-step verification o yung dalawa na to sa security nyo. And then sa recovery naman, ayan. Importante rin na maglagay kayo ng mga recovery, pang-recover nyo sa iyong, halimbawa nalimutan nyo yung password niyo. So maglagay kayo ng active na phone number, ayan, active na phone number, and then importante rin yung sa email. So halimbawa walang laman to email niyo dito, then sa akin walang laman kasi hindi naman to yung pinaka main account na Gmail ko. So
kailangan dito guys, may nakalagay niya na email. Halimbawa, ang lalagay niyo dito is Yahoo Mail. May Yahoo Mail kayo active. Ayun yung pwede niyo ilagay rito. Malaking tulong po itong dalawa na to sa yung dalawa na to, yung phone number na active at yung email na active, kasi pag once nalimutan niyo yung password niyo, hindi malagin yung account niyo, pwede niyo silang i-recover through this mobile number and email recovery. So, I hope na nasundan niyo yung guide na yun. So, importante po na naka-on lagi yung push notification natin para sa protection ng ating account, para maiwasan ang pagkawala at maiwasan ang pagka-hack ng ating mga account. So, sana nasundan niyo guys. Ayan. Paki-like na lang ng video, and then sa mga bago din sa aking channel, and subscribe para sa mga bagong tutorial para updated kayo. Thank you and God bless.